Isang sampal. Iyon ang regalong natanggap ko sa unang umaga ng aking pagiging asawa. Akala ko, ang pag-ibig ni Jiro Alcantara ay isang ligtas na kanlungan. Ngunit ito pala ay isang gintong hawla na unti-unting dudurog sa aking pagkatao. Sa harap ng kanyang pamilyang mapang-api, ako ay naging banyaga sa sarili kong tahanan. Ngunit mag-ingat sila. Dahil ang babaeng binuo ng sariling pawis at dugo ay hinding-hindi papayag na basta na lamang mabura sa mapa ng katarungan. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? At hanggang kailan ako mananatiling tikom ang bibig? Ano ba namang klaseng asawa ka? Wala ka bang pinag-aralan o sadyang sutil ka lang talaga? Ang boses na yon ni Jiro, na dati ay tila musika sa pandinig ni Amara, ay bumasag sa katahimikan ng umagang yon. Hindi pa man nakakasagot si Amara, ay naramdaman na niya ang isang malakas na hampas na dumapos sa kanyang kaliwang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng isang matinis na ugong sa kanyang pandinig, sapat upang magdilim ang kanyang paningin sa loob ng ilang saglit. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Amara ay may hawak pang sandok. Nagising siya ng 4:00 ng madaling araw, sa unang umaga, matapos ang kanilang marangyang kasal, upang ipaghanda ang kanyang bagong pamilya ng isang espesyal na agahan. Ang amoy ng sinangag na may bawang, ang mainit na tsokolate, at ang paboritong ulam ni Jiro ay nakahain ng maayos sa hapagkainan. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang puso. Sa kanyang puso, unti-unti na niyang binubuo ang larawan ng isang tahanang matagal niyang pinangarap. Isang tahanang puno ng pagmamahal at seguridad na hindi niya kailanman naranasan bilang isang ulilang lumaki sa kahirapan bago nagsikap at nagtagumpay sa mundo ng negosyo. Huwag Kam Sukhon. Habang pinagmamasdan niya ang bahay, hindi niya maiwasang isipin na baka ito na ang simula ng buhay na matagal niyang hinahangad. Isang tahanang may pamilya at pagmamahal, bagay na ipinagkait sa kanya noong siya'y ulilang batang lumaki sa gitna ng kahirapan bago umangat sa sariling pagsisikap. Huwag Ngangon Fuhop Trien Tagalog. Love story. Akala niya, ito na ang simula ng tahanang matagal niyang pinangarap. Isang tahanang hindi niya natikman noong siya'y ulilang batang lumaki sa hirap bago naging matagumpay na negosyante. Subalit ang hapdi sa kanyang pisngi ay mabilis na pinalitan ng isang mas matinding kirot sa kanyang dibdib. Jiro, anong nagawa ko? Ang tanging naibulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag, lumikha ng isang matunog na pagbagsak sa sahig na tila isang hudyat ng kanyang gumuhong mundo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Consolacion. Nakatayo ito ng tuwid, walang bakas ng pagkagulat o awa sa kanyang mukha. Sa halip, ang matanda ay humakbang palapit. Ang bawat tunog ng kanyang tsinelas sa tiles ng kusina ay tila ba dagdag na bigat sa balikat ni Amara. Huwag kang magmalinis, Amara, ang malamig na saad ng matanda. Pumasok ang aking anak sa kusina at hindi mo man lang nagawang bitawan ang ginagawa mo para magbigay galang sa kanya at sa akin. Hindi mo ba alam ang tradisyon ng mga Alcantara? Ang pagmamano at pagyukod ang unang dapat mong gawin bago ang lahat. Akala ko ba ay matalino kang negosyante? Mukhang nakalimutan mo yatang bilhin ang iyong asal kasabay ng iyong yaman. Tumingin si Amara kay Jiro, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang proteksyon sa harap ng dambana ay nakatingin sa kanya ng may halong puot at pagkadismaya. Ang kamay nito na humampas sa kanya ay nakakuyong pa rin, tila handa pang muling manakit kung magpapatuloy ang kanyang pananahimik. Sinasabi ko sa iyo, Amara, ang bulyaw ni Jiro, ang kanyang mukha ay namumula sa galit na hindi maunawaan ng kanyang asawa. Dito sa pamamahay na ito, hindi ka ang boss. Hindi mo hawak ang board of directors. Dito,
Ang nanay ko ang batas at ang pagsunod sa kanya ay pagsunod sa akin. Kung hindi mo kayang gawin iyon, baka nagkamali nga ako ng pinakasalan. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Ang init ng kanyang luha ay nagsimulang gumuhit sa kanyang pisnging namumula. Ang mga daliri niya ay kusang napatitig sa kanyang sariling palad. Ang mga kamay na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Ang mga kamay na naggayat ng bawang at sibuyas kanina para lamang pasayahin ang taong mahal niya. Ngunit sa mata ng mga Alcantara, ang mga kamay na ito ay walang silbi kung hindi ito nakatikom sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Napatingin siya sa mga pagkaing dahan-dahan nang lumalamig sa mesa. Ang usok mula sa mainit na tsokolate ay tila isang malabong alaala ng kanyang kaligayahan kagabi. Isang gabi pa lamang ang nakakalipas mula nang tawagin siyang Mrs. Alcantara nang may pagbati at palakpakan. Ngunit ngayon, ang pangalang iyon ay tila isang malaking krus na kailangan niyang pasanin. Wala siyang imik, hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Ang bawat salita ng pang-aalipusta mula sa kanyang biyenan ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso. Dahan-dahan at malalim. Ang katahimikan ni Amara ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pagkabigla na lumulumpos sa kanyang buong pagkatao. Bakit? Ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, isang tanong na walang tinig. Ito ba ang kapalit ng lahat ng pagsasakripisyo ko? Ito ba ang tahanang ipinaglaban ko laban sa lahat ng mga pag-aalinlangan? Habang nakatayo sa gitna ng marangyang kusina, sa gitna ng pamilyang pinili niyang mahalin, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang paligid na dati ay puno ng kulay ay tila naging abo sa kanyang paningin. Naiwan siyang nakatayo doon, mag-isa, habang ang mag-ina ay naglakad palayo at naupo sa hapagkainan na parang walang nangyari. Ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa pinggan ay tila mga kidlat na bumibiyak sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan ako mananatiling nakatayo sa dilim ng kanilang pang-aapi habang sila ay nagpapakasasa sa liwanag na ako ang nagbigay? Naiwan si Amara na nakatitig sa sandok na nasa sahig. Sa kintab nito, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng may pangarap na ngayoy unti-unting nadudurog. Ngunit sa likod ng kanyang mga luha, may isang munting apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Isang katanungan ang naiwan sa hangin, naghihintay ng kasagutan sa gitna ng katahimikan ng unang umaga ng kanyang kalbaryo. Pilit na binuhat ni Amara ang kanyang mga paa patungo sa kanilang silid. Bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang bukong-bukong. Ang bawat sulok ng mansyong yon na dati ay tila palasyo sa kanyang paningin, ngayon ay tila lumiliit at sumasakal sa kanya. Ang mga pader na napalalamutian ng mga mamahaling painting ay tila mga matang mapanghusga. Pinapanood ang kanyang bawat paghinga. Pagpasok sa silid, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay tila naging isang makulit na pintig na ayaw tumigil. Isang paalala ng kalupitang naranasan niya, ilang minuto lamang ang nakalilipas. Iniharap niya ang kanyang sarili sa salamin. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala. May bahid ng pamumula sa kaliwang bahagi ng mukha. Ang mga mata ay puno ng katanungang walang kasagutan at ang labi ay nangangatog sa pinagsamang takot at galit. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Pumasok si Jiro. Ang kanyang mukha ay hindi na ang galit na leon na nakita sa kusina. Sa halip, ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. Isang anyo na madalas gamitin ng isang taong bihasa sa pagmamanipula ng damdamin. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Amara, hinawakan ng mga kamay ng asawa nang may pekeng lambot. "Babe, I'm so sorry. Pasensya ka na talaga." Ang bulong ni Jiro, ang boses ay tila huni ng isang anghel
na nagtatago ng sungay. Masyado lang akong na-stress sa mga utang ng kumpanya at sa pressure ni mama. Alam mo namang matanda na siya, di ba? Ayaw ko lang na isipin niya na wala akong kontrol sa pamilya natin. Ginawa ko lang yon para protektahan ang imahe nating dalawa sa harap niya. Hindi kumibo si Amara. Gusto niyang bawiin ang kanyang mga kamay, ngunit tila nawalan siya ng lakas. Ang bawat salita ni Jiro ay tila isang malapot na lason na unti-unting bumabalot sa kanyang isipan. Don't be too sensitive, Amara. Isang sampal lang naman yon para matuto ka. I love you, and you know that. Kaya lang naman ako nagkakaganoon kasi gusto kitang maging perfect para sa pamilya ko. We are Alcantaras now, and we have to maintain our dignity. Pagpapatuloy ni Jiro, sabay haplos sa namumumulang pisngi ni Amara. Ang kanyang haplos, na dati ay nagbibigay ng init, ngayon ay tila isang malamig na uod na gumagapang sa balat ng babae. Ito ang tinatawag nilang pagmamahal. Isang uri ng pag-ibig na kailangang dumaan sa sakit para lamang mapatunayan ang katapatan. Sa isip ni Amara, nagsimulang magtalo ang kanyang puso at katwiran. Mahal niya si Jiro o ang akala niyang pagkatao nito, ngunit ang boses sa loob ng kanyang dibdib ay nagsisimulang sumigaw ng babala. Hindi pa natatapos ang eksena ni Jiro nang pumasok ang kanyang kapatid na si Cheska sa silid, hindi man lang nag-abalang kumatok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip, ang kanyang mga daliri ay panay ang laro sa kanyang buhok, habang nakatingin kay Amara nang may halong panunuya. Ate Amara, sorry to interrupt your drama, pero kailangan ko kasing lumabas para sa lunch meeting sa mga friends ko, ang sabi ni Cheska. Ang tono ng boses ay tila ba humihingi lamang ng baso ng tubig sa halip na humihingi ng pabor. Since family na tayo, sabi ni Mama, baka pwedeng hiramin ko muna yung black card mo? Alam mo naman, kailangang maganda ang presentation ko para hindi tayo mapahiya sa mga Alcantara. Tumingin si Amra kay Jiro. Umaasang ipagtatanggol siya nito o kahit man lang pagsasabihan ang kapatid. Ngunit ang asawa ay tumayo lamang at tumango sa kanya. Tila ba ang hiling ni Cheska ay isang normal na obligasyon na dapat niyang gampanan. Sige na babe, ibigay mo na kay Cheska. It's just a card. Marami ka namang pera, di ba? Let her enjoy for a bit, para na rin sa ikakatahimik ni Mama. Ang hirit ni Jiro, ang kanyang boses ay tila isang utos na binalot sa matamis na pakiusap. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang kirot na mas matindi pa sa sampal ni Jiro. Hindi pala siya pumasok sa isang tahanan ng pag-ibig. Pumasok siya sa isang negosyo kung saan siya ang puhunan at sila ang kumikita. Inabot niya ang kanyang bag, kinuha ang itim na credit card at dahan-dahang iniabot ito kay Cheska. Ang kislap sa mga mata ni Cheska nang mahawakan ng card ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa dangal ni Amara. Kinuha ito ng dalaga nang walang pasasalamat, sabay talikod at labas ng silid habang maririnig ang mahinang tunog ng kanyang mga takong sa pasilyo. Bawat hakbang ay tila pag-apak sa durog na puso ni Amara. Naiwan si Amara at Jiro sa loob ng silid. Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa kanila, punong-puno ng mga lihim at hindi masabing sakit. Tumingin muli si Amara sa salamin. Sa pagkakataong ito, hindi na luha ang nakita niya, kundi ang isang malabong anino ng pagdududa. Hanggang kailan ang halaga ng aking pag-ibig ay masusukat lamang sa laman ng aking bulsa at sa bigat ng aking pagtitiis. Niyakap siya ni Jiro mula sa likod, ibinaon ang mukha sa kanyang leeg, ngunit ang nararamdaman ni Amara ay hindi init, kundi isang nakakasakal na presyur. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pagtunog ng cellphone ni Jiro na nasa ibabaw ng side table. Isang notification ang lumabas sa screen, isang mensahe mula sa isang pangalan na hindi pamilyar kay Amara, ngunit sapat na para magdulot ng isang kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Bakit kailangang itago ni Jiro ang screen ng kanyang telepono sa sandaling mapansin niyang nakatingin si Amara? Huwag kang mainip, Mama.
Konting tiis na lang, makukuha rin natin ang pirma niya sa lahat ng mga dokumentong kailangan natin para mabawi ang hasyenda sa Batangas. Ang boses na yon ni Jiro ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Amra. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng library, hawak ang isang tray na may 2 tasa ng mainit na kape. Nagpasya siyang babaan ang kanyang pride. Iniisip na marahil ay pagod lang si Jiro, kaya ito naging marahas kanina. Gusto niyang maging isang mabuting asawa. Gusto niyang ayusin ang lamat na kakasibol pa lamang sa kanilang pagsasama. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay mas matindi pa sa sampal na tinanggap niya kaninang umaga. Ang bawat kataga ay tila isang matalim na piraso ng bubog na pumasok sa kanyang pandinig at bumaon sa kanyang puso. Siguraduhin mo lang, Jiro. Ang sagot naman ni Doña Consolacion, ang kanyang tono ay puno ng pagkainip at kawalang pakundangan. Masyadong matagal ang proseso ng pagpapakasal mo sa babaeng iyan. Kung hindi lang dahil sa yaman ng mga Villanueva, hinding-hindi ko papayagang madungisan ng isang ordinaryong negosyante ang ating marangal na apelyido. Gamitin mo ang lahat ng charms mo. Ipa-feel mo sa kanya na kailangan niya tayo para maging elite siya. Alam ko ma, nakita mo naman kanina, di ba? Isang sorry ko lang at konting lambing, tiklop na agad si Amara. Masyadong gutom sa pagmamahal ang babaeng yan, kaya madaling paikutin. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa mga account niya, hindi na natin siya kailangang tiisin ng matagal. Ang dagdag ni Jiro, na sinundan ng isang mahinang tawa na tila ba ang buong pagkatao ni Amara ay isang malaking biro lamang sa kanila. Ang tray na hawak ni Amara ay nagsimulang manginig. Ang mga tasa ng kape ay dahan-dahang sumasayaw sa ibabaw ng porselana. Lumilikha ng isang marahang tunog ng pag-uumpugan na tila tumitibok na kaba sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang bawat dulo ng kanyang kuko ay tila nawalan ng daloy ng dugo. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at ang hangin sa pasilyo ay tila naging siksik, na tila ba unti-unti siyang nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Naisip ni Amara ang lahat ng mga gabi na nagpuyat siya para palaguin ang kanyang negosyo. Ang bawat patak ng pawis at pagod na inilalaan ni Sam para marating ang kinalalagyan niya ngayon. Lahat ng yon ay itinuturing lamang na pambayad utang ng pamilyang Alcantara para sa kanilang mga luhong hindi na nila kayang tustusan. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang hakbang, pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay na magbubunyag sa kanyang presensya. Ang bawat pag-atras niya ay tila paglayo sa bersyon ng kanyang sarili na nangarap ng isang masayang pamilya. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, inilapag niya ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa labas, sa malawak na hardin ng mansyon na napaliligiran ng matatayog na pader. Ang mga bulaklak na itinanim doon ay tila mga bilanggo sa isang magandang kulungan, pinipilit na mamukadkad kahit na ang lupang kinatatayuan nila ay puno ng lason. Utang na loob o utang na pera? Ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Napagtanto ni Amara na ang pag-ibig na inakala niyang natagpuan niya kay Jiro ay isa lamang matalinong pamumuhunan mula sa panig ng mga Alcantara. Sila ay mga linta na nakadamit aristokrata, naghahanap ng sariwang dugo, nasisipsipan para lamang manatiling buhay ang kanilang huwad na karangyaan. Sa gitna ng kanyang pighati, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang kalooban. Hindi na ito ang sakit na nagpapaluha, kundi ang isang uri ng lamig na nagpapatigas sa kalooban. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambot, para kay Jiro, ngayon ay tila naging 2 piraso ng matigas na diamante, malamig, matalim, at hindi basta-basta mababasag. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang contact ng kanyang pinakatiwalaang abogado at accountant. Ang mga numero sa screen ay tila mga sundalong handang sumunod sa kanyang bawat utos. Kung ang pamilyang Alcantara ay naniniwala
na siya ay isang madaling biktima dahil sa kanyang pagmamahal, nagkamali sila ng kinalaban. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang pintuan ng library kung saan naroon ang mag-inang nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Ang bawat tawa ni Jiro na umaalingaw-ngaw sa kanyang gunita ay tila isang selyo na nagpapatibay sa kanyang bagong desisyon. Hanggang kailan ko hahayaan ang aking sarili na maging puhunan sa isang sugal na ako lang ang nakatakdang matalo. Habang pabalik siya sa kanyang silid, nakasalubong niya si Nanay Isabel, ang matandang tagapagsilbi na kanina pa tila nagmamasid sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng lungkot. Tila ba matagal na nitong alam ang lihim na ngayon lamang natuklasan ni Amara. Isang mahinang hawak sa braso ang ibinigay ni Nanay Isabel sa kanya. Isang kilos na walang salita, ngunit punong-puno ng babala at pakikiramay. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, narinig ni Amara ang malakas na pagtawag ni Jiro mula sa library. "Amara, nasaan na ang kape ko? Bakit ang tagal mo?" Ang boses na yon, na dati ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa tuwa, ngayon ay nagpapatigas lamang sa kanyang paninindigan. Ang laro ay nagsimula na, ngunit hindi ang laro na inaasahan ni Jiro. Huminto si Amara sa tapat ng malaking salamin sa pasilyo. Inayos niya ang kanyang buhok at pinahid ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, ang lahat ng mga dokumentong nabanggit ni Jiro ay nagsimulang maging malinaw. Hindi lamang siya basta lalabas sa pinto. Sisiguraduhin niyang sa sandaling lumingon siya, wala nang matitira sa pamilyang nagtangkang ituring siyang isang simpleng kasangkapan lamang. Anong lihim pa kaya ang itinatago ng mga Alcantara sa likod ng kanilang mga pader? At sino ang tunay na tatawa sa huli kapag ang lahat ng mga account ay naging zero? Ang bawat bahay ay may mga pader na nakakarinig, ngunit sa mansyong ito, ang mga pader ay tila may mga matang lumuluha rin kasabay ko. Tumakas si Amara patungo sa maliit na quarters sa likod ng kusina, ang tanging lugar kung saan hindi nararamdaman ang bigat ng mga chandelier at ang malamig na titig ng mga Alcantara. Doon, sa gitna ng amoy ng nilalabhan at lumang kahoy, ay naupo siya sa isang maliit na bangko. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay maaari ng tangayin ng hangin. Dahan-dahang lumapit si Nanay Isabel. Ang matanda ay may nihawak na maliit na mangkok ng maligamgam na tubig at isang malinis na puting bimpo. Walang imik ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng libu-libong salita ng pakikiramay. Hinawakan niya ang baba ni Amara nang may higit na ingat kaysa sa paghawak sa pinakamahal na porselana sa loob ng mansyon. "Huwag mong pigilin ang iyong mga luha, Hija." Ang mahinang saad ni Nanay Isabel habang dahan-dahang idinidikit ang mainit na bimpo sa namamagang pisngi ni Amara. Ang mga luhang kinikimkim ay nagiging lason sa kaluluwa. Hayaan mo silang dumaloy para mabawasan ang bigat sa iyong dibdib. Sa bawat haplos ng mainit na tubig sa kanyang balat, tila ba unti-unting natutunaw ang yelong bumabalot sa puso ni Amara. Napahagulgol siya, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Ibinuwal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Nanay Isabel, ang tanging balikat na nag-alok sa kanya ng totoong sandigan sa loob ng bahay na ito. "Nanay Isabel, akala ko ba ang pagpapakasal ay ang simula ng kaligayahan?" Ang tanong ni Amara sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Bakit tila naging simula ito ng aking pagkawala? Pakiramdam ko, bawat sentimo na meron ako ay mas mahalaga pa kaysa sa aking buhay sa paningin nila. Huminga ng malalim ang matanda at hinaplos ang buhok ni Amara. "Hindi ikaw ang unang babaeng umiyak sa sulok na ito, Amara. Marami na akong nakitang dumaan dito. Mga babaeng nalinlang ng marikit na pangalan ng mga Alcantara. Ang pamilyang ito ay tila isang magandang hardin na ang mga ugat ay nabubuhay sa pananakit at panlilinlang. Ngunit tandaan mo ito, Hija, may sarili kang pakpak
Huwag mong hayaang putulin nila ito bago ka pa man makalipad palayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang sulo na nagbigay ng liwanag sa madilim na kaisipan ni Amara. Hindi siya kailanman naging mahina. Siya ang babaeng nagpatayo ng isang kumpanya mula sa wala. Siya ang babaeng hinarap ang lahat ng hamon ng buhay bago pa man dumating si Jiro. Bakit ngayon ay hinahayaan niya ang kanyang sarili na madurog sa kamay ng isang lalaking walang ibang alam gawin kundi ang magpanggap? Kinuha ni Amara ang bimpo mula kay Nanay Isabel at siya na mismo ang nagpunas sa kanyang mga luha. Ang kanyang paghikbi ay dahan-dahang huminto, pinalitan ng isang malalim at matatag na paghinga. Ang bawat haplos niya sa sariling pisngi ay tila isang pangako na ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang saktan siya ng sinuman. Salamat, Nanay Isabel, ang sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag ng marinig ang mabilis at mabigat na yabag ng mga paa patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang pintuan ng quarters ay bumukas ng marahas at doon ay tumambad si Jiro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Kaya pala wala ka sa library. Narito ka lang at nakikipagtsismisan sa katulong. Ang bulyaw ni Jiro, ang kanyang boses ay punong-puno ng paghamak. Amara, hindi ko binayaran ang iyong apelyido para lang makita kang nakikihalubilo sa mga taong nasa ilalim natin. Tumayo ka riyan at bumalik ka sa loob. Lumapit si Jiro at marahas na hinila ang braso ni Amara, sapat upang mapangiwi ang babae sa sakit. Ang pagkakahawak nito ay tila isang bakal na sipit na gustong bumasag sa kanyang buto. Bitawan mo ako, Jiro, ang mahinang utos ni Amara, ngunit may kakaibang otoridad sa kanyang tinig. Anong sabi mo? Sumasagot ka na? Ang sigaw ni Jiro, lalong hinalikan ng puot ang kanyang mukha. Tumingin siya ng masama kay Nanay Isabel. At ikaw, matanda ka. Huwag mong lalasunin ang isipan ng asawa ko. Isang pagkakamali mo pa, makikita mo ang sarili mo sa kalsada. Sa harap ng pananakot ni Jiro, naramdaman ni Amara ang isang matinding pag-aalab sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito ang apoy ng galit na nawawala sa kontrol, kundi ang apoy ng isang desisyong hindi na mababago. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Jiro, hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng nakatuklas na ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ano ang kayang gawin ni Jiro kapag nalaman niyang ang bawat sentimo na ipinagmamalaki niya ay dahan-dahan nang binabawi ng babaeng pilit niyang minamaliit? Dinala ni Jiro si Amara pabalik sa loob ng mansyon. Ang kanyang pagkakahawak sa braso nito ay hindi lumuluwag. Ngunit sa bawat hakbang, hindi na nararamdaman ni Amara ang takot. Ang bawat sakit ng kanyang braso ay nagpapatatag lamang sa kanyang plano. Sa kanyang isipan, nagsimula ng mabuo ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Isang paghihiganti na hindi gagamit ng dahas, kundi ng katalinuhan at katarungan. Isang lihim na ngiti ang dumaan sa isipan ni Amara habang nararamdaman ang bigat ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang suot na robe. Isang mensahe ang kailangan niyang ipadala at ang buong mundo ng mga Alcantara ay magsisimulang mayanig. Ang kapal ng foundation sa aking muka ay hindi sapat upang itago ang lamat sa aking kaluluwa. Tumitig si Amara sa salamin habang dahan-dahang pinapahiran ng concealer ang bakas ng pamumula sa kanyang pisngi. Ang bawat dampi ng brush ay tila isang pagtatangka na burahin ang katotohanan ng kanyang buhay. Sa gabi ring iyon, kailangang dumalo sila ni Jiro sa isang marangyang gala dinner para sa mga nangungunang negosyante sa bansa. Kailangang maging perpekto ang lahat. Kailangang manatiling buo ang maskara ng isang masayang pamilya. Pumasok si Jiro sa dressing room. Suot ang isang mamahaling tuxedo na binili
gamit ang pera ni Amara. May hawak siyang isang kwintas na diamante, isang hiram na kislap para sa isang huwad na gabi. Tumayo siya sa likod ni Amara at dahan-dahang isinuot ang kwintas sa leeg ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay malamig na dumampi sa balat ni Amara at ang bawat pagkilos niya ay tila paglalagay ng isang gintong tanikala. "You look stunning, babe." Ang bulong ni Jiro sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila ba walang nangyaring pananakit kanina. "Ngumiti ka mamaya, okay? Kailangang makita ng mga investors na matatag tayo. Your smile is our best asset tonight." Humarap si Amara sa kanya, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Asset ba, Jiro? O palamuti? Isang mabilis na dilim ang dumaan sa mga mata ni Jiro, ngunit agad itong pinalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Amara at hinalikan ito ng bahagya. "Huwag na nating pag-usapan iyan. Let's just enjoy the night. We are the power couple of the year, remember?" Pagdating sa grand ballroom ng hotel, ang lahat ng mata ay natuon sa kanila. Ang liwanag ng mga chandelier ay nagpapakislap sa mga diamante ni Amara, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Kaagad silang pinalibutan ng mga kakilala sa negosyo, mga taong puno ng papuri at inggit para sa kanilang perpektong pagsasama. "Napakaswerte ninyong dalawa," ang sabi ng isang matandang investor habang nakikipagkamay kay Jiro. "Amara, you found a man who truly supports you." Hindi madali ang makahanap ng asawang kayang tumayo sa likod ng isang matagumpay na babae. Ngumiti si Jiro ng napakatamis. Ang kanyang braso ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ni Amara. "Actually, sir, it's a partnership. We complement each other. Amara is the brains and I am her strength." Naramdaman ni Amara ang paghigpit ng pagkakahawak ni Jiro sa kanyang baywang. Hindi ito yakap ng pagmamahal, ito ay isang babala. Sa ilalim ng mesa, habang sila ay nakaupo para sa hapunan, naramdaman ni Amara ang kamay ni Jiro na dahan-dahang kumuha sa kanyang kamay. Inakala ng mga taong nasa paligid na sila ay naglalambingan, ngunit ang totoo, si Jiro ay nagsimulang pisilin ang kanyang mga daliri ng napakahigpit hanggang sa maramdaman ni Amara ang pagbaon ng kanyang sariling mga kuko sa kanyang palad. "Smile, Amara," ang pabulong na utos ni Jiro habang patuloy na nakikipag-usap sa katabi ng may tawa. "Don't ruin this for me." Tinitiis ni Amara ang sakit. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng galit. Ang bawat tawa ni Jiro ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Napagtanto niya na ang lahat ng ito, ang hotel, ang mga pagkain, ang mga diamante, ay isang malaking entablado lamang kung saan siya ang bida sa isang trahedya. Nang magsimula ang tugtugan para sa sayawan, hinalos ni Jiro si Amara patungo sa gitna ng dance floor. Isang marahang kanta ang tumutugtog at sa paningin ng lahat, sila ay isang larawan ng wagas na pag-ibig. Isinandal ni Jiro ang kanyang noo sa noo ni Amara. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo, ngunit ang pakiramdam ni Amara ay tila ba siya ay hinahawakan ng isang estranghero. "Makinig ka sa akin, Amara," ang bulong ni Jiro habang sila ay dahan-dahang umiikot. "Pagkatapos ng gabi na ito, kailangan mong pirmahan ang merger agreement sa pagitan ng kumpanya mo at ng pamilya ko. Huwag mo akong papahiya." "At kung hindi ko gawin?" Ang mahinang hamon ni Amara. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Jiro. "Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Don't test my patience. Just be the good wife you are supposed to be." Natapos ang kanta at kasabay nito ay ang panandaliang katahimikan bago ang palakpakan. Nagpaalam muna si Amara na pupunta sa powder room para lamang makahinga. Paglabas niya sa ballroom, dumaan siya sa isang madilim na pasilyo patungo sa terrace upang kumuha ng sariwang hangin. Ngunit bago pa man siya makarating doon,
Nakita niya ang isang pamilyar na anino sa dulong bahagi ng parking lot na natatanaw mula sa bintana. Isang lalaki na may suot na taksido, si Jiro. Akala niya ay naiwan ito sa loob para makipag-usap sa mga kaibigan. Ngunit naroon ito sa tabi ng isang itim na sasakyan at may kausap na isang babaeng nakasuot ng pulang bestido. Nakita ni Amara ang pag-abot ni Jiro ng isang makapal na sobre sa babae bago ito haplusin sa mukha ng may mas matinding lambot kaysa sa ibinigay nito sa kanya buong gabi. Ang babae ay tumawa at yinakap si Jiro, isang yakap na puno ng pamilyaridad at lihim. Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya kanina ay tila naging isang malaking katanungan na ngayoy mayroon ng kasagutan. Sino ang babaeng iyon na binibigyan ni Jiro ng pera na galing sa aking pinaghirapan at ano ang plano nilang gawin sa akin kapag nakuha na nila ang lahat ng gusto nila? Dahan-dahang umatras si Amara sa dilim, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Ang maskara ni Jiro ay hindi lamang lamat. Ito ay tuluyan nang nabasag sa paningin niya. Ngunit sa halip na sumigaw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Amara. Ito na ang huling gabi na siya ay magiging biktima. Ang bawat pisil ni Jiro sa kanyang kamay, ang bawat sampal, at ang bawat panloloko ay mayroon ng katapat na kabayaran. Habang bumabalik siya sa ballroom, isang matalim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang tunay na laro ay hindi pa tapos, at sa susunod na sayaw, sisiguraduhin niyang siya na ang susunod sa sarili niyang kumpas sa bawat paisong. Ang katotohanan ay tila isang malamig na talim na dahan-dahang humahati sa aking puso, hindi upang patayin ako, kundi upang gisingin ako mula sa isang mahabang panaginip. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong mansyon ng mga Alcantara ay nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan, si Amara ay dahan-dahang bumangon mula sa kama. Tinitigan niya ang natutulog na anyo ni Jiro sa kanyang tabi. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalilipas ay humahalik sa kanyang mga kamay habang humihingi ng pera. Ang bawat paghinga nito ay tila isang insulto sa katahimikang pilit na pinapanatili ni Amara sa kanyang kalooban. Bit-bit ang isang maliit na flashlight, tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa library ni Jiro. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Alam niyang sa silid na yon, matatagpuan ang mga sagot sa mga katanungang nagpapahirap sa kanya simula nang makita niya ang babaeng nakapula sa parking lot. Nang makapasok sa library, ang amoy ng lumang papel at mamahaling alak ang bumati sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng mabigat na lamesang naroon. Halos manginig ang kanyang mga daliri sa bawat folder na kanyang binubuklat. Ang mga dokumento ng utang, mga liham mula sa bangko, at mga paalala ng malapit ng mabulok na yaman ng mga Alcantara ay bumulaga sa kanya. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Sa likod ng isang makapal na libro tungkol sa kasaysayan ng kanilang angkan, may nakita siyang isang itim na envelope. Walang anumang nakasulat sa labas nito, ngunit ang bigat nito ay tila nagbababala ng isang panganib. Nang buksan niya ang envelope, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Amara. Petition for nullity of marriage at deed of assignment of all business assets. Ang mga dokumentong yon ay mayroon ng petsa, isang buwan mula ngayon. Nakasaad doon ang isang detalyadong plano kung paano ililipat ang lahat ng pag-aari ni Amara sa pangalan ni Jiro bilang bahagi ng kanilang conjugal property, at pagkatapos ay ang paghain ng annulment sa dahilang psychological incapacity ni Amara. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Amara. Ngunit ang tanging lumabas ay isang marahas na singhap ng hangin. Hindi lamang ito basta panloloko. Ito ay isang sadyang pagpatay sa kanyang dignidad at kabuhayan.
Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay matagal na palang naghahanda ng kanyang sariling libingan. Tinitigan niya ang mga pirma sa ibaba ng draft. Nakita rin niya ang isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Jiro at ng babaeng nakapula, si Cassandra. Nakasaad doon na kapag nakuha na ni Jiro ang lahat ng pera ni Amara, gagamitin nila ito upang muling itayo ang bumagsak na kumpanya ng pamilya ni Cassandra. Wala na akong halaga sa kanya, kundi isang pirma sa isang pirasong papel. Ang bulong ni Amara sa hangin. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso, na dati ay nag-aalab sa pagmamahal, ay tila naging isang piraso ng yelo na hindi na kailanman matutunaw. Ang bawat luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata ay agad niyang pinahid. Ang panahon ng pag-iyak ay tapos na. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa kanya ay magiging kabayaran para sa bawat sakit na idinulot nila. Habang binabasa ni Amara ang bawat detalye ng kanilang maitim na plano, bigla siyang nakarinig ng isang tunog mula sa pasilyo. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga paa na dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng library. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Palapit ng palapit. Ramdam ni Amara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila ba gusto nitong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Hindi niya agad maibalik ang mga papel sa loob ng envelope dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Ang siwang ng pintuan ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok ng isang manipis na sinag ng liwanag mula sa pasilyo. Nanatiling nakatayo si Amara sa gitna ng dilim. Hawak ang ebidensya ng kanyang pagkawasak, habang ang anino ng taong papasok ay dahan-dahang lumalaki sa sahig ng silid. Sino ang nasa likod ng pintuan? At ano ang gagawin ni Amara kung mahuli siya ni Jiro sa gitna ng kanyang pagtuklas sa kanilang lihim na kasunduan? Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay hindi ang kawalan ng liwanag, kundi ang presensya ng mga taong nagkukubli sa likod ng kanilang mga kasinungalingan. Ang pag-ikot ng doorknob ay tila isang mabagal na paggiling ng makina sa pandinig ni Amara. Mabilis niyang isiniksik ang itim na envelope sa loob ng kanyang mahabang robe at ibinaba ang sarili sa likod ng malaking silya ni Jiro. Ang kanyang bawat paghinga ay kinakapos. Pinipigilang lumikha ng anumang ingay na magbubunyag sa kanyang presensya. Bumukas ng tuluyan ng pintuan. Isang pamilyar na tinig ang sumira sa katahimikan ng silid. Jiro, siguradong nandito yung kontrata. Ang naiinis na boses ni Cheska, ang kapatid ng kanyang asawa. Ang kanyang takong ay lumilikha ng matapang na ingay habang lumalapit sa lamesa. Sumunod naman ang boses ni Jiro, puno ng antok at inis. Hanapin mo na lang, Cheska. Huwag kang maingay, baka magising si Amara. Alam mo namang hinihintay pa nating mapapirmahan iyon sa kanya bago natin ibenta ang mga shares niya. Kung gusto mo nang makabayad sa mga utang mo, intindihin mo ang sinasabi ko. Naramdaman ni Amara ang pagapuhap ni Cheska sa itaas ng lamesa. Ang bawat kaluskos ng mga papel ay tila kuko na humihila sa natitirang pasensya ni Amara. Sa likod ng silya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga laylayan ng kanyang damit. Pinipigilan ng sarili na tumayo at ipamukha sa kanila na alam na niya ang lahat ng kanilang kasamaan. Nakita ko na ang masayang deklarasyon ni Cheska matapos ang ilang saglit. Siguraduhin mo lang, kuya, na bago matapos ang buwang ito, tapos na ang lahat ng drama mo sa babaeng yan. Nakakasawa na rin kasing magpanggap na gusto ko siyang maging bahagi ng pamilya. Huwag kang mag-alala. Ang kalmadong sagot ni Jiro. Kapag nakuha ko na ang kumpanya niya, siya pa mismo ang lalayas dito. Ngayon, lumabas na tayo bago pa siya maghanap sa akin. Nang marinig ni Amara ang pagsara ng pinto, tila ba naiwan sa silid ang laso ng kanilang mga salita. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang buong katawan ay nanlalamig
Ngunit ang isipan ay nagliliyab sa isang nakakatakot na kalinawan. Hindi na ito isang laro ng pagpapanggap. Isa itong labanan ng kaligtasan. Pagsapit ng umaga, ginawa ni Amara ang hindi inaasahan ng sino man sa pamilya Alcantara. Nagpanggap siyang may sakit. Humiga siya sa kama, nagmukhang matamlay, at nagreklamo ng matinding sakit ng ulo. Nang pumasok si Jiro at ang kanyang ina na si Doña Consolacion, tanging isang mahinang ngiti ang ibinagay ni Amara. "Magpahinga ka na muna, Amra," ang sabi ni Jiro, ang tono ay puno ng huwad na pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, alam ni Amara na nagagalak ang lalaki na mahina. Siya sa mga sandaling iyon. "Iwanan mo muna sa akin ang telepono mo para hindi ka maistorbo ng trabaho." Ang dagdag ng matanda, habang nakalahad ang kamay nito, naghihintay na ibigay ni Amara ang tanging paraan niya para makipag-ugnayan sa labas ng mansyon. Ibinigay ni Amara ang isang lumang telepono na inihanda niya kagabi, puno ng mga hindi mahahalagang mensahe. "Salamat, Mama. Kayo na po muna ang bahala," ang mahinang sagot niya. Nang makalabas ang mag-ina, ang mahinang babae sa kama ay tila nagbago ng anyo. Kinuha ni Amara ang kanyang totoong telepono na nakatago sa ilalim ng unan at nagsimulang mag-type ng mga mensahe sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang bawat galaw ng daliri ay puno ng determinasyon. Inutos niya ang lihim na paglipat ng kanyang mga liquid assets sa isang bagong pangalan, malayo sa kamay ni Jiro. Nagpadala siya ng kopya ng draft ng annulment na nakuha niya upang suriin kung paano nila mababaligtad ang kasunduan. Ang tahimik na silid ng may sakit ay naging isang command center ng isang reyna na nag-aayos ng sarili niyang mga sandata. Sa gitna ng kanyang palihim na operasyon, pumasok si Nanay Isabel bitbit ang isang baso ng katas ng pinakuluang luya. Nang makita ng matanda ang seryosong mukha ni Amara at ang nagliliwanag na screen ng telepono, alam nito na ang tahimik na bagyo ay nagsimula na. Inilapag ng matanda ang inumin ng walang ingay at nagbigay ng isang pamilyar at nakakaunawang tango. Amara, napatingin sa malamig na tsaa. Ang pait nito ay tila kahalintulad ng kinakailangang tiisin para sa kanyang layunin. Unti-unti niyang ininom ang mapait na likido. Tanggap na ang bawat patak nito ay kailangan para sa ikakalakas ng kanyang plano. Gayunpaman, ang pagpapanggap ay may sariling panganib. Nang hapong iyon, isang malakas na pagkatok ang pumigil sa kanyang ginagawa. Ang pinto ay agad na bumukas nang walang paalam at tumambad ang nakasimangot na mukha ni Doña Consolacion. May hawak na isang piraso ng papel. "Ano itong natanggap kong tawag mula sa bangko na nagsasabing hindi nila ma-process ang transaksyon para sa pagbili ng bagong property ni Jiro dahil kailangan nila ng direktang boses mo?" Ang galit na bulyaw ng biyenan. Bakit hindi nakalusot ang plano ng Donya? At paano haharapin ni Amara ang galit ng matanda nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim na pag-atake? Ang kasinungalingan, kapag binihisan ng pag-aalala, ay nagiging isang lason na hindi mo namamalayang ininom. Ang mukha ni Doña Consolacion ay namumula sa galit habang iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Ang matatalim niyang mata ay tila gusto ng hiwain ng kalmado at kunwaring may sakit na mukha ni Amara. Sa loob ng dibdib ni Amara, mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang kanyang hitsura ay nanatiling banayad, isang larawan ng isang asawang walang alam sa mga nangyayari. "Mama, ano pong nangyari? Bakit kayo sumisigaw?" Ang mahina at namamaos na tanong ni Amara, pinipilit na bumangon mula sa pagkakahiga. Ang kanyang kamay ay kunwaring umaapuhap sa unan, habang lihim na itinatago ang kanyang tunay na cellphone sa ilalim ng kumot. Lumapit ang matanda hanggang sa gilid ng kama. "Huwag kang magkaila sa akin, Amara," ang sabi ng bank manager
May nagbago raw sa security protocol ng account mo kahapon. Hindi makapag-withdraw si Jiro ng pondo para sa bagong lupa sa Alabang. Paano mangyayari ito nang hindi mo alam? Sa sandaling iyon, pumasok si Jiro sa silid. Ang kanyang mukha ay puno rin ng inis. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ni Amara, mabilis niyang isinuot ang maskara ng isang nag-aalalang asawa. Nilapitan niya ang kanyang ina at hinawakan sa braso. Pilit itong pinapakalma. Ma, calm down. May sakit ang asawa ko. Baka may technical problem lang ang bangko. Ang sabi ni Jiro, ang kanyang boses ay malambot ngunit may halong pagpipigil. Tumingin siya kay Amara. Ang mga mata nito ay naghahanap ng kasagutan. Babe, nagbigay ka ba ng utos na ilock ang account natin? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Ang tugon ni Amara. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Isang luhang hindi dahil sa takot, kundi dahil sa husay niya ngayong magpanggap. Isang kasanayang natutunan niya mismo sa kanila. Kagabi pa masama ang pakiramdam ko. Hawak ninyo ang telepono ko, di ba? Paano ako makakatawag sa bangko? Baka fraud alert iyon dahil sa sunod-sunod na malalaking transaksyon na ginawa ni Cheska nitong mga nakaraang araw. Ang pangalan ni Cheska ay tila naging isang magic word na nagpatigil kay Doña Consolacion. Alam ng matanda na ang kanyang anak na babae ay walda sa pera at ang posibilidad na ang bangko mismo ang nag-block ng account dahil sa walang habas na paggamit nito ay mas madaling paniwalaan kaysa sa isiping may alam na si Amara. Bumuntong hininga si Jiro at hinimas ang noo ni Amara. Sabi ko na nga ba, kasalanan ito ni Cheska. Kakausapin ko ang manager mamaya para ayusin ni ito. I'm sorry babe, nag-alala lang si mama dahil kailangan na natin ang lupa na yon para sa expansion ng negosyo. Sa salitang natin, naramdaman ni Amara ang isang matinding pandidiri na umaapaw mula sa kanyang kalamnan. Ang natin na tinutukoy ni Jiro ay ang pag-aari lamang niya na unti-unti nitong ninanakaw. Nang makalabas ang dalawa upang pagalitan si Cheska, mabilis na nag-message si Amara sa kanyang abogado. Pinuri niya ang mabilis nitong pagkilos sa paglalagay ng fraud alert sa mga account, isang matalinong dahilan para hindi mabisto ang totoong nangyayari. Ngunit alam ni Amara na ito ay panandaliang solusyon lamang. Kailangan niyang lumikha ng mas malaking gulo sa loob ng pamilya upang maprotektahan ang kanyang mga yaman. Kinagabihan, ginawa ni Amara ang ikalawang hakbang ng kanyang plano. Sa tulong ni Nanay Isabel, nag-iwan siya ng ilang mga sobre sa sala. Mga sobreng naglalaman ng mga billing statement mula sa mga pautang ni Cheska na hindi alam ng kanyang ina at isang invoice mula sa isang sikat na botika na may pangalan ni Jiro, bumibili ng mamahaling bitamina para sa isang babaeng nagdadalang tao. Hindi nagtagal, narinig ni Amara ang malakas na boses ni Doña Consolacion mula sa ibaba. Ang matanda ay galit na kinokompronta si Cheska tungkol sa nakatagong utang nito na umabot ng milyon. Ang mag-ina ay nag-aaway sa gitna ng sala, nagpapalitan ng masasakit na salita na tila ba sila ay mga estranghero. Sumunod ang sigaw ni Jiro na sinusubukang awatin sila, ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon nang makita ni Doña Consolacion ang isa pang sobre. Ang matanda ay natigilan at napatingin kay Jiro. Ang papel sa kanyang kamay ay nanginginig. Ano ito, Jiro? Sino si Cassandra at bakit ka bumibili ng gamot para sa isang buntis gamit ang address ng kumpanya mo? Ang umaling-awngaw na bulyaw ng matanda na umabot hanggang sa silid ni Amara. Sa loob ng kanyang madilim na kwarto, napangiti si Amara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang malalim at malamig na apoy. Ang unang lamat sa kanilang mapagpanggap na pamilya ay pinalaki na niya. Ngayon, sila na mismo ang sisira sa isa't isa. Ngunit ang nangiti ni Amara ay naputol nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. At doon nakatayo si Jiro. Ang kanyang mukha ay parang isang halimaw na handang pumatay. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik, nakatingin, ng diretso kay Amara. Paano nalaman ni Jiro na si Amara ang nasa likod ng pagkakabunyag ng kanyang mga lihim at anong panganib ang haharapin ng babae ngayon na mag-isa lang siya sa kwarto kasama ang isang galit na lalaki? Ikaw ang may gawa nito, di ba? Huwag kang magsisinungaling sa akin, Amara. Ang boses ni Jiro ay isang mababang ungol na tila galing sa kailaliman ng lupa. Humakbang siya palapit sa kama. Ang kanyang anino ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng maliit na lamp sa tabi ni Amara. Ramdam ni Amara ang bawat panginginig ng kanyang kalamnan. Ngunit pinanatili niyang nakapako ang kanyang tingin sa mga mata ng asawa. Ang bawat hininga ni Jiro ay amoy alak at puot. Isang nakakasulasok na kombinasyon na nagpapatayo ng balahibo ni Amara. Mabilis na hinablot ni Jiro ang magkabilang balikat ni Amara at naramdaman ng babae ang matitigas na daliri nito na bumaon sa kanyang balat. Ang sakit ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanyang buong katawan, ngunit hindi siya dumaing. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pagtambol sa loob ng isang saradong silid. Anong sinasabi mo, Jiro? Nasasaktan ako. Ang mahinang tugon ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na anumang oras ay maari nang maputol. Huwag kang magmaang-maangan. Biglang nagka-fraud alert sa bangko, tapos may mga sobrang nagkalat sa baba. Imposible na nagkataon lang ang lahat. Pinagmumukha mo kaming tanga sa sarili naming bahay. Ang bulyaw ni Jiro, habang mas lalong hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Amara, sapat upang makita niya ang ugat na pumipintig sa noo ng asawa. Sa gitna ng tensyon, isang marahang pagkatok ang bumasag sa marahas na eksena. Bumukas ang pinto at iniluwal si Nanay Isabel. Hawak ang isang planggana ng tubig at malinis na bimpo. Ang matanda ay tumitig ng diretso kay Jiro. Ang kanyang mga mata ay walang takot. Tila ba handa siyang protektahan si Amara kahit na buhay niya ang maging kabayaran. Senyorito Jiro, kailangan na pong palitan ng bintsa ni Senyora Amara. Masama pa rin po ang kanyang pakiramdam at baka lalong lumala ang lagnat niya kung hindi siya makakapagpahinga ng maayos. Ang kalmadong saad ni Nanay Isabel, ang kanyang boses ay may dalang hindi matatawarang awtoridad na nagpabitaw kay Jiro. Tumingin ng masama si Jiro sa matanda bago muling ibinalik ang tingin kay Amara nang may halong pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Amara. Kapag napatunayan kong ikaw ang may gawa nito, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Nang makalabas si Jiro at marinig ang marahas na pagsara ng pinto, tila ba ang lahat ng hangin sa baga ni Amara ay sabay-sabay na kumawala. Napahiga siya sa unan, ang kanyang katawan ay nanginginig sa labis na takot na kanina pa niya pinipigilan. Dahan-dahang lumapit si Nanay Isabel at naupo sa tabi niya. Sinimulang punasan ang kanyang mga braso ng malamig na tubig. Hija, kailangan mo itong makita. Ang bulong ng matanda habang kinukuha ang isang luma at kupas na kahon mula sa ilalim ng kanyang suot na apron. Hindi ko na ito kayang itago pa. Dumating na ang panahon na dapat mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ama at sa mga Alcantara. Binuksan ni Amara ang kahon nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay may isang liham na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Isang liham mula sa kanyang ama, si Roberto Villanueva, na isinulat ilang araw bago ito pumanaw dahil sa atake sa puso. Habang binabasa ni Amara ang bawat salita, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Nakasaad sa liham ang isang masakit na katotohanan. Ang kumpanya ng kanyang ama ay hindi basta na lamang bumagsak. Ito ay sinadya at pinlano ng ama, ni Jiro, at ni Doña Consolacion. Ginamit nila ang isang huwad na partnership upang ubusin ang pondo ng mga Villanueva na naging dahilan ng pagkalugi at pagkamatay ng kanyang ama sa sobrang sama ng loob.
Ibig sabihin, ang pamilyang ito ang pumatay sa tatay ko? Ang nangangalit na tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding galit. Tumango si Nanay Isabel. Ang mga luha ay nagsimulang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Ginamit ka nila, Amara. Pinakasalan ka ni Jiro hindi dahil sa pag-ibig, kundi upang tapusin ang sinimulan ng kanyang mga magulang, ang tuluyang makuha ang lahat ng natitirang yaman ng mga Villanueva na ikaw ang nagpalago. Naramdaman ni Amara ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang puso. Ang galit na kanina ay tila isang apoy. Ngayon ay naging isang matalim at matigas na yelo. Ang bawat alaala niya kay Jiro, ang kanilang mga daye, ang mga matatamis na salita nito, ang kanilang kasal. Lahat ng yon ay tila mga piraso ng isang madugong puzzle na ngayon nabubuo na sa kanyang harapan. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Ito ay tungkol sa katarungan para sa kanyang ama. Ang pamilyang Alcantara ay hindi lamang mga linta. Sila ay mga mamamatay tao na nakadamit sutla. Nanay Isabel, salamat. Ang sabi ni Amara. Ang kanyang mga mata ay tuyo na at puno ng isang nakakatakot na determinasyon. Mula sa gabing ito, hindi na ako ang Amara na kilala nila. Sisiguraduhin kong bawat patak ng luha ni Papa, bawat sentimong ninakaw nila, ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Tumingin si Amara sa bintana, kung saan ang madilim na langit ay tila nagbababala ng isang malakas na bagyo. Ngunit para sa kanya, ang bagyo ay narito na sa loob ng kanyang silid, at siya ang sentro nito. Anong lihim pa kaya ang itinatago ni Cassandra, ang buntis na mistress ni Jiro, at paano gagamitin ni Amara ang impormasyong ito upang tuluyang wasakin ang natitirang dangal ng mga Alcantara? Ang pinakamabisang lason ay iyong may lasang matamis at ang pinakamatalim na patalim ay iyong nakatago sa likod ng isang mapagkumbabang ngiti. Kinabukasan, bumaba si Amara sa hapagkainan na tila ba walang nangyaring kaguluhan kagabi. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestido na nagmumukhang malinis at inosente ang kanyang anyo. Pinilit niyang maglagay ng kaunting kolorete sa kanyang mukha upang itago ang putla ng kanyang balat at ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa bawat baitang ng hagdan na kanyang tinatahak, paulit-ulit niyang binibigkas sa kanyang isipan ang mga katagang, para kay Papa, para sa katarungan. Nadatnan niya ang pamilya Alcantara na tahimik na kumakain. Ang tensyon sa pagitan ni Jiro, Cheska at Doña Consolacion ay ramdam pa rin sa hangin. Tila ba isang makapal na usok na ayaw humupa. Nang makita nila si Amara, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Mula sa pagkakayamot ay naging mapagkunwaring pag-aalala. Babe, gising ka na pala. Are you feeling better? Ang tanong ni Jiro habang mabilis na tumayo upang alalayan si Amara sa kanyang upuan. Ang kanyang hawak ay tila nag-aalab sa balat ni Amara, ngunit hindi siya kumibo. Medyo, Jiro, salamat. Ang mahinang tugon ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal. Tumingin siya kay Doña Consolacion na tila ba nahiya. Mama, pasensya na po sa nangyari kahapon. Tama po kayo. Baka nagkaroon lang ng problema sa security ng kumpanya dahil sa dami ng inaasikaso ko. Nagliwanag ang mukha ng matanda. Mabuti naman at naintindihan mo, Amara. Ang mahalaga ay maayos na ang lahat. Alam mo namang para sa ikabubuti ng pamilya, ang lahat ng ginagawa natin. Ngumiti ng bahagya si Amara. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Actually, may maganda po akong balita. Kagabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking Chief Financial Officer. May malaking dividend na darating mula sa ating international investments, mahigit 100 milyong piso. Gusto ko sanang gamitin natin yon para pambayad sa lahat ng mga utang ng pamilya at para na rin sa dream business ni Cheska.
Tila tumigil ang paghinga ng tatlo sa narinig. Ang salitang 100 milyon ay tila isang mahiwagang kanta na nagpaamo sa mga halimaw sa harap ni Amara. Nakita niya kung paano nagpalitan ng makahulugang tingin si Jiro at ang kanyang ina. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanilang mga mata. Talaga ate? 100 milyon? Ang bulalas ni Cheska, ang kanyang pagkainis kay Amara, ay biglang napalitan ng sobrang katuwaan. Oh my God, I can finally start my boutique sa Makati. Thank you ate, you're really the best. Sabi ko na nga ba Amara, ikaw ang swerte sa pamilyang ito. Ang dagdag ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng huwad na tamis. Jiro, dapat mo talagang alagaan ang asawa mo. Napakabuti niyang tao. Hinawakan ni Jiro ang kamay ni Amara at hinalikan ito ng matagal. Of course, Ma. I love her more than anything. Babe, thank you. This means a lot to us. Sa loob-loob ni Amara, gusto niyang isuka ang lahat ng pagkaing nasa kanyang harapan. Ngunit nanatili siyang kalmado. Alam niyang ang 100 milyon na kanyang binanggit ay ang pain na maglulubog sa kanila sa mas malalim na komune. Sinadya niyang sabihin iyon upang lalo silang maging kampante at lalong maging waldas nang sa gayon ay mas madali silang mabaon sa utang bago niya tuluyang putulin ang daloy ng kanyang pera. Pagkatapos ng almusal, nagkunwari si Amara na kailangang magtrabaho sa kanyang opisina sa bahay. Ngunit sa halip ng mga papeles ng kumpanya, ang kanyang binuksan ay ang background investigation report tungkol kay Cassandra, ang mistress ni Jiro. Nalaman ni Amara na si Cassandra ay hindi lamang basta mistress, isa itong babaeng galing din sa isang pamilyang nabaon sa utang at umaasa lamang sa suporta ni Jiro. Ang mas masakit pa rito, natuklasan ni Amara na ang apartment na tinitirhan ni Cassandra ay nakapangalan sa isang subsidiary company ng mga Villanueva, isang kumpanya na lihim na pinamamahalaan ni Jiro nang walang pahintulot ni Amara. Ginamit mo ang pinaghirapan ni Papa para buhayin ang ibang babae. Ang pabulong na wika ni Amara, ang bawat salita ay punong-puno ng puot. Sisiguraduhin kong sa kalsada kayong dalawa magsasama. Tinawagan ni Amara ang kanyang personal assistant at inutusan itong magpadala ng mga mamahaling regalo sa mansyon, mga alahas, mga designer bags, at mga dokumento ng reservation para sa mga bagong sasakyan. Lahat ng ito ay binili sa pamamagitan ng credit na nakabase sa inaasahang dividend na binanggit niya. Gusto niyang makita ng mga Alcantara ang luho at kaginhawaan upang kapag binawi na niya ang lahat, ang pagbagsak nila ay magiging mas masakit at mas mapait. Habang nagmamasid si Amara sa bintana, nakita niya si Cheska na masayang sumasakay sa kanyang sasakyan, bit-bit ang kanyang credit card na muling na-activate ni Amara. Nakita rin niya si Jiro na masayang nakikipag-usap sa telepono. Marahil ay ibinabalita kay Cassandra ang swerteng dumating sa kanila. Pumasok si Nanay Isabel sa silid. Bit-bit ang isang baso ng gatas. Ija, siguraduhin mong hindi ka mapapahamak sa ginagawa mo. Ang mga taong nasanay sa karangyaan ay nagiging mapanganib kapag ito ay biglang nawala. Huwag kayong mag-alala, Nanay Isabel. Ang sagot ni Amara habang nakatingin sa malayo. Hinayaan ko silang managinip ng gising at sa sandaling magising sila, wala na silang babalikan. Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan ng isang masayang hapunan ng pamilya, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Isang babaeng nakasuot ng simpleng damit, ngunit may malaking tiyan ang pilit na pumasok sa loob. Nilalagpasan ang mga security guard na tila ba kilala na siya sa bahay na yon. Jiro, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sabi mo ngayong araw mo ako bibisitahin. Ang sigaw ng babae na umaling-aungaw sa buong dining hall. Naniga si Jiro sa kanyang kinatatayuan. Namutla si Doña Consolacion at si Cheska ay napatayo sa gulat. Si Amara naman
ay dahan-dahang nagpunas ng kanyang bibig gamit ang table napkin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado at mapagmasid. Cassandra, anong ginagawa mo rito? Ang nangangatal na tanong ni Jiro. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito. Tumingin si Cassandra kay Amara. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Jiro nang may halong selos at galit. Sino ba ang babaeng ito? Sabi mo sa akin, naghiwalay na kayo at hinihintay mo na lang ang mga papeles. Pero narito ka, masayang kumakain kasama siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang lihim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Ito ang bahagi ng plano na hindi niya inaasahan, ngunit lubos niyang ikinatutuwa. Ang apoy na kanyang sinimulan ay nagsisimula na ring sunugin ang mga taong nagtatago sa likod nito. Paano gagamitin ni Amara ang pagdating ni Cassandra upang lalong pagawayin ang pamilya Alcantara? At ano ang magiging reaksyon ni Doña Consolacion kapag nalaman niyang ang kanyang pinakamamahal na anak ay nakabuntis ng isang babaeng walang ni isang sentimo sa pangalan? Ang bawat patak ng luha ng isang taong niloko ay tila isang sumpa na unti-unting lulunod sa mga nagkasala. Nanatiling nakaupo si Amara. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa lamesa, habang ang paligid niya ay tila isang entablado ng isang magulo at madugong opera. Ang marangyang hapunan na puno ng mamahaling alak at masasarap na pagkain ay biglang naging lasa ng abo sa gitna ng pagpasok ni Cassandra. Ang bawat salita ng mistress ni Jiro ay tila mga palasong tumatama sa bawat sulok ng mansyon. Jiro, ano ito? Sino ang babaeng ito? Ang pilit na paghahanap ng katarungan ni Doña Consolacion, ang boses nito ay nanginginig sa pagitan ng hiya at galit. Tumingin ang matanda kay Cassandra nang may halong pandidiri mula sa gulugulong buhok nito hanggang sa suot nitong murang tsinelas. Ma, let me explain. Hindi iyan ang iniisip ninyo. Ang nangangatal na sagot ni Jiro habang pilit na hinahawakan ang braso ni Cassandra upang ilabas ito sa silid. Ngunit ang babae ay marahas na kumawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at desperasyon. Hindi ang iniisip ninyo? Jiro, buntis ako. 6 na buwan na ang dinadala ko. At ang sabi mo sa akin ay magsasama na tayo dahil hindi mo naman talaga mahal ang asawa mo. Sabi mo, pera lang ang habol niyo sa kanya. Ang sigaw ni Cassandra, ang kanyang boses ay bumasag sa huling bakas ng dangal na pilit na pinoprotektahan ng mga Alcantara. Tumingin si Amara kay Jiro. Ang kanyang mga mata ay puno ng huwad na sakit at pagkabigla. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na dumaan sa gitna ng bagyo. Jiro, totoo ba ito? Totoo ba ang lahat ng sinasabi niya? Babe, no. She's just crazy. She's a scammer. Ang pagsisinungaling ni Jiro, ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang noo. Hindi ko siya kilala. Guards, ilabas ninyo ang babaeng ito. Scammer! Jiro, narito ang lahat ng messages mo. Narito ang ultrasound ng anak natin na ikaw mismo ang nagbayad gamit ang kumpanya ni Amara. Ang hirit ni Cassandra habang iwinawagayway ang kanyang cellphone. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa hapagkainan ay naging siksik at nakakasakal. Nakita ni Amara ang pagbagsak ng balikat ni Doña Consolacion, ang matanda. Sa kabila ng kanyang pagiging mapagmataas, ay hindi makapaniwala na ang kanyang kaisa-isang anak ay nagawang magdala ng ganitong uri ng kahihiyan sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ngunit imbes na kampihan si Amara, ang unang ginawa ng matanda ay tumayo at lumapit kay Cassandra. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Cassandra mula kay Doña Consolacion. Huwag kang magpapakita rito na parang kung sino kang marangal. Kung totoo mang buntis ka, bayaran lang ang kailangan mo. Huwag mong sisirain ang pamilya namin. Mama, tama na po. Ang malumanay na awat ni Amara
na tila ba siya ang pinakaunawaing asawa sa mundo. Lumapit siya kay Cassandra at hinawakan ng kamay nito, isang kilos na nagpagulat sa lahat. Cassandra, maupo ka muna. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Hindi maganda ang ganitong eksena, lalo na't may dinadala ka. Ang kabutihang ipinakita ni Amara ay tila isang sampal na mas matindi pa sa ginawa ng matanda. Pinagmukha nitong mga halimaw sina Jiro at Doña Consolacion sa harap ng lahat. Nakita ni Amara ang pagkalito sa mga mata ni Cassandra at ang takot sa mga mata ni Jiro. Amara, huwag kang makinig sa kanya. Mag-usap tayo sa taas. Ang pakiusap ni Jiro, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na alam ni Amara na huwad lamang. Hindi Jiro, dito natin ito tatapusin. Ang matatag na sagot ni Amara. Tumingin siya kay Doña Consolacion. Mama, hindi ko kayang tiisin na may isang sanggol na madadamay sa gulong ito. Jiro, ibigay mo sa kanya ang kailangan niya. Gamitin mo ang bahagi ng dividend na darating sa akin para masiguro ang kinabukasan ng batang yan. Ang pagbanggit sa dividend ay tila isang pampakalma kay Jiro. Naliwanagan ang kanyang isipan. Kung papayag siya sa gusto ni Amara, makukuha pa rin niya ang pera at maaayos niya ang gulo kay Cassandra ng lihim. Ngunit hindi niya alam na ang bawat salitang binibitawan ni Amara ay isang selyo para sa kanyang sariling pagbagsak. Inutusan ni Amara ang mga katulong na ihatid si Cassandra sa isang hotel at bigyan ito ng pagkain at pahinga. Nang makaalis ang babae, naiwan ang 3 Alcantara at si Amara sa dining hall. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. I'm so sorry, Amara. Ang mahinang sabi ni Jiro, pilit na lumalapit sa asawa. Naligaw lang ako ng landas, pero ikaw lang ang mahal ko. Gusto ko munang mapag-isa, Jiro. Ang sagot ni Amara, ang boses ay walang emosyon. Mama, kailangan ko ring mag-isip tungkol sa merger na pinapapirmahan ninyo. Sa tingin ko, bukas ay handa na akong tapusin ang lahat ng papel. Nagliwanag ang mukha ni Doña Consolacion sa gitna ng kahihiyan. Sa isip ng matanda, sa wakas ay makukuha na nila ang kumpanya ni Amara bilang kabayaran sa pagtitiis nito sa kanila. Mabuti naman, Amara, iyan ang tamang desisyon. Isang Alcantara ka na at ang yaman mo ay yaman din namin. Pumunta si Amara sa kanyang silid at isinara ang pinto. Doon, sa dilim, dahan-dahan siyang naupo sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Hindi niya bibigyan ng pera si Cassandra. Gagamitin niya ang babae upang sirain ang natitirang tiwala ni Doña Consolacion kay Jiro. At ang mga papel na pipirmahan niya bukas? Hindi iyon merger. Iyon ay ang formal na pagbawi ng lahat ng karapatan ng mga Alcantara sa anumang pag-aari ng mga Villanueva, kasama na ang mansyong kinalalagyan nila ngayon. Habang naghahanda si Amara, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Jiro noong sila ay nagsisimula pa lamang. Kinuha niya ang litrato at dahan-dahan itong pinunit sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang huling paalam sa kanyang nakaraan. Ano ang gagawin ni Jiro kapag nalaman niyang ang bilyonaryong dividend na inaasahan niya ay isa lamang malaking ilusyon at ang mansyong ipinagmamalaki niya ay ibinebenta na ni Amara sa ilalim mismo ng kanyang ilong? Dumating na ang araw na ang lahat ng mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan ay magsisimula ng gumuho. Tila isang toreng gawa sa baraha na ititira ng isang malakas na ihip ng hangin. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng kanilang engranding opisina sa loob ng mansyon, nakaupo si Amara sa harap ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado na si Attorney Santos na may dalang seryosong mukha. Sa kabilang dako naman ng lamesa ay ang pamilya Alcantara. Si Jiro na tila hindi mapakali sa sobrang pananabik. Si Doña Consolacion
na may suot na pinakamahal niyang perlas at si Cheska na panay ang pindot sa kanyang cellphone. Marahil ay tinitingnan na ang mga bagong koleksyon ng mga designer bags na bibilhin niya mamaya. Ito na ang mga dokumento para sa merger, Amara. Ang sabi ni Jiro, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng huwad na lambing at tunay na kasakiman. Kapag pinirmahan mo ito, magiging isa na ang ating mga kumpanya. Wala nang iisipin pa ang pamilya natin, kundi ang paglago ng ating yaman. Tumingin si Amara sa pluma na nasa kanyang harapan. Ang kintab nito ay tila isang babala. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng kanyang ama na humihiling ng katarungan. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma at pinirmahan ang bawat pahina. Ang bawat hagod ng kanyang tinta ay tila isang huling pako sa kabaong ng mga Alcantara. Tapos na! Ang mahinang saad ni Amara matapos ang huling pirma. Lahat ng ari-arian, lahat ng pondo ay nasa ilalim na ng kasunduang ito. Wonderful! Ang hiyaw ni Doña Consolacion habang dahan-dahang kinukuha ang mga papeles na tila ba ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. Jiro, tawagan mo na ang bangko. Ipatransfer mo na ang dividend na sinasabi ni Amara. Kailangan na nating bayaran ang mga arrears sa hacienda at ang mga utang ni Cheska sa butik. Mabilis na kinuha ni Jiro ang kanyang telepono at tinawagan ang kanilang personal banker. Ngunit habang tumatagal ang tawag, ang ngiti sa labi ni Jiro ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang matinding pagkalito na nauwi sa pamumutla. Anong ibig ninyong sabihin na frozen ang lahat ng accounts? Impossible! Kakapasok lang dapat ng dividends. Ang bulyaw ni Jiro, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasasaktan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng sunod-sunod na tunog ng mga notifications mula sa cellphone ni na Doña Consolacion at Cheska. Ang bawat mensahe ay tila isang balitang galing sa impyerno. Kuya, my credit cards are all declined. Sabi ng bank, suspended daw lahat ng accounts ko. Ang sigaw ni Cheska. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pag-aalala. Jiro, ano ito? Bakit nakakatanggap ako ng email mula sa SEC na sinasabing ang Alcantara Holdings ay nasa ilalim ng investigasyon para sa malaking utang at fraud? Ang nanginginig na tanong ni Doña Consolacion habang hawak ang kanyang dibdib. Tumingin si Jiro kay Amara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Amara, anong ginawa mo? Bakit hindi ma-access ang pera? Nasaan ang 100 milyon? Dahan-dahang tumayo si Amara. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, tila isang dagat na payapa bago ang isang dambuhalang tsunami. Ang 100 milyon, Hiro, ay hindi kailanman naging totoo. Iyon ay isang digital na ilusyon lamang na ginawa ko upang ipakita sa inyo kung gaano kayo kabilis malunod sa sarili ninyong kasakiman. Ano? Niloko mo kami? Ang sigaw ni Jiro habang sinusubukang lumapit kay Amara, ngunit mabilis na humarang ang kanyang mga security guards na kanina pa lihim na nakabantay sa paligid. Hindi ko kayo niloko, Jiro. Ibinalik ko lang sa inyo ang ginawa ninyo sa tatay ko. 10 taon na ang nakalilipas. Ang kalmadong sagot ni Amara. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo. Ang mga papel na pinirmahan ko kanina ay hindi merger agreement. Iyon ay ang formal na foreclosure ng lahat ng ari-arian ng mga Alcantara na ginamit ninyong kolateral sa mga pautang na galing sa kumpanya ko. Kasama na rito ang mansyong ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat segundo ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa pamilyang Alcantara. Nakita ni Amara ang pagguho ng tore ng kanilang kayabangan. Ang perlas ni Doña Consolacion ay tila nawalan ng kintab. Ang mga luha ni Cheska ay nagsimulang gumulong at si Jiro ay napaluhod sa sahig. Tila ba ang lahat ng lakas niya ay biglang hinigop ng lupa. Narinig ang marahang pagkatok sa pintuan
At pumasok ang ilang mga lalaking nakauniporme, mga sheriff at mga opisyal ng bangko. Sila ay may dalang mga dokumento ng eviction at mga selyo para sa mga kagamitan sa loob ng mansyon. Ito na ang katapusan ng inyong paninirang puri. Ang huling wika ni Amara habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang bag. Sa loob ng 1 oras, kailangang wala na kayo sa bahay na ito. Ang lahat ng inyong suot, lahat ng inyong gamit ay pag-aari na ng Villanueva Estates. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Amara si Nanay Isabel na nakatayo sa isang sulok, nakangiti ng may katarungan sa kanyang mga mata. Lumapit si Amara sa matanda at hinawakan ang kamay nito. "Tara na, Nanay Isabel. Wala na tayong dapat pang gawin dito," ang sabi ni Amara. Habang naglalakad palabas ng silid, narinig ni Amara ang hysterical na iyak ni Doña Consolacion at ang galit na sigaw ni Jiro na tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila pagtatanggal ng isang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Ano ang gagawin ng pamilya Alcantara ngayong wala na silang matuluyan? At paano haharapin ni Jiro ang katotohanang ang babaeng minahal niya para sa pera ay siya ring naging dahilan ng kanyang tuluyang pagkawasak? Ang bawat gamit na inilalabas sa bahay na ito ay tila isang piraso ng inyong kasalanan na dahan-dahang binabawi ng tadhana hanggang sa wala nang matira, kundi ang hubad na katotohanan ng inyong pagkatao. Ang ingay ng mga hakbang ng mga lalaking naglilipat ng gamit ay tila isang martilyo na bumabaon sa bawat sulok ng mansyon. Ang mga mamahaling sofa, ang mga chandelier na tila mga kristal na luha, at maging ang mga painting na kailanman ay hindi naman naintindihan ni Jiro, ay isa-isang nilalagyan ng pulang selyo. Ang mansyong dati ay puno ng mapagkunwaring tawanan, ay ngayon ay puno ng mga boses ng mga opisyal na nagpapatupad ng batas. Sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Consolacion. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay gulo-gulo. Nakakapit siya sa isang malaking florera na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang dangal. "Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Kilala ninyo ba kung sino kami? Kami ang mga Alcantara." Ang hiyaw ng matanda, ang kanyang boses ay pumipiyok sa pagitan ng galit at desperasyon. Ngunit ang mga opisyal ay hindi man lamang lumingon. Tila ba ang kanyang pangalan ay wala nang bigat sa ilalim ng mga dokumentong nilagdaan ni Amara. Lumingon si Amara sa kanyang asawa. Sa lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo. Si Jiro ay nakaupo sa hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang kanyang mamahaling relo ay kinuha na rin ng mga sheriff bilang bahagi ng pambayad sa utang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang tunay na Jiro, isang lalaking maliit, walang kapangyarihan, at duwag kapag wala ng pera sa likod niya. "Amara, please," ang mahinang tawag ni Jiro habang gumagapang patungo sa mga paa ni Amara. "Huwag mo kaming itapon sa kalsada kahit para na lang sa pinagsamahan natin. Mahal kita, alam mo yan. Nagkamali lang ako, nadala lang ako ng pressure ni Mama." Tiningnan siya ni Amara nang may halong pandidiri at awa. Dahan-dahan siyang yumukod upang maging kapantay ang paningin nito. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa isang libingan. "Mahal, Jiro? O mahal ang ginhawang ibinibigay ko?" Ang tanong ni Amara. "Noong sinampal mo ako sa unang umaga ng ating kasal, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Noong pinaplano ninyong ubusin ang pera ko at iwanan ako sa kalsada, nasaan ang pressure na sinasabi mo? Ang tanging pinagsamahan natin ay ang iyong panloloko at ang aking katangahan." At tapos na ang huli. Mabilis na tumayo si Amara at hinarap ang biyenan. "Ang mga perlas na suot ninyo, Mama, ay binili gamit ang pondo ng kumpanya ko. Pakihubad na po yan bago kayo lumabas. Ayaw ko nang may anumang bakas ng pangalan ko na sasama sa inyo sa pag-alis." Sa tindi ng kahihiyan, napilitang hubarin ng matanda ang kanyang mga alahas sa harap ng lahat.
Ang bawat butil ng perlas na natatanggal ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Si Cheska naman ay nakatayo sa isang sulok, yakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang kanyang mga bagong bili na gamit na kinukumpiska. Wala na ang kanyang kayabangan, tila isang basang sisiw na hindi alam kung saan pupunta. Bumalik si Nanay Isabel mula sa quarters, dala ang isang maliit na maleta na naglalaman ng kanyang mga simpleng gamit. Lumapit siya kay Amara at hinawakan ang kamay nito, isang tahimik na suporta na mas malakas pa sa anumang sigaw. "Handa na po ako, senyora," ang sabi ng matanda. "Tara na, Nanay Isabel," ang sagot ni Amara. Sa kanilang paglalakad palabas ng malaking pinto, huminto si Amara sa tapat ni Jiro. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang singsing na dati ay simbolo ng kanyang pangarap at dahan-dahan itong inilagay sa palad ni Jiro. "Ibigay mo yan kay Cassandra," ang huling wika ni Amara. "Baka sakaling makatulong yan sa panganganak niya sa kalsada." Ang bawat hakbang ni Amara patungo sa kanyang sasakyan ay tila isang paglipad patungo sa kalayaan. Ang hangin sa labas ng mansyon ay mas masarap lang hapin, mas malinis at walang halong lason. Ngunit habang papaandar na ang sasakyan, nakita ni Amara ang isang pamilyar na itim na kotse na huminto sa harap ng gate. Bumaba mula sa kotse si Cassandra, ang kanyang mukha ay puno ng takot at luha. May hawak siyang mga papeles at mabilis na tumatakbo patungo kay Jiro. Ngunit ang mga security guard ay pilit siyang pinipigilan. "Jiro! Ang baby! Jiro! Tulungan mo ako!" Ang sigaw ni Cassandra na umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Bakit bumalik si Cassandra sa gitna ng serye ng kasawian ng mga Alcantara? At anong katotohanan ang dala niya tungkol sa batang dinadala niya na lalong wawasak sa natitirang pag-asa ni Jiro? Ang katotohanan ay tila isang malupit na salamin. Ipapakita nito sa iyo hindi ang iyong mukha, kundi ang kalansay ng iyong mga kasinungalingan. Napatigil ang sasakyan ni Amara sa tapat ng gate, sapat lamang upang masaksihan ang huling kabanata ng trahedyang siya mismo ang nagpasimula. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng mainit na kalsada at alikabok, na iniwan ng mga truck ng mga kinuha nilang gamit, ay nagaganap ang isang eksenang hindi malilimutan ng sino mang makakapanood. Si Cassandra, na hingal at puno ng luha, ay humablot sa laylayan ng polo ni Jiro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito yakap ng pagmamahal. Mabilis niyang itinulak si Jiro at isinampal sa dibdib nito ang isang tumpok ng mga resibo at hospital records. "Wala kang kwenta, Jiro. Sabi mo ayos na ang lahat. Sabi mo ay may pera na tayo para sa operasyon ko at para sa bata." Ang iyaw ni Cassandra, ang kanyang boses ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa huling hibla ng pag-asa ni Jiro. "Cassandra, sandali lang. Mawawala rin ang block sa mga accounts. Nagkaroon lang ng kaunting aberya." Ang pilit na pagsisinungaling ni Jiro, ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa sasakyan ni Amara. Tila ba umaasa pa siyang bababa ito at ililigtas siya mula sa kahihiyan. "Aberya? Jiro, tinawagan ako ng landlord ko. Pinapalayas na rin ako dahil ang kumpanya ni Amara ang nagbabayad ng upa ko at pinutol na nila ang suporta. At ito," itinuro ni Cassandra ang kanyang tiyan ng may pait. "Ang batang ito, wala na siyang ama dahil ang amang inaasahan ko ay isa palang impostor na walang kahit isang kusing sa bulsa." Sa gitna ng sigawan lumapit si Doña Consolacion. Pilit na itinataboy si Cassandra. "Umalis ka rito, babaeng hamak. Ikaw ang may kasalanan kung bakit kami nagkaganito. Kung hindi ka sumulpot kagabi, hindi sana magagalit si Amara." Tumawa ng mapait si Cassandra, isang tawang puno ng pang-uuyam. "Kasalanan ko? Doña Consolacion, ang anak ninyo ang lumapit sa akin. Ang anak ninyo ang nangako na pakakasalan ako kapag nakuha na niya ang yaman ni Amara. At alam niyo ba ang mas masakit?
Jiro, hindi mo ba sasabihin sa kanila ang totoo? Napatitig ang lahat kay Cassandra. Ang katahimikan sa kalsada ay naging mabigat. Tila ba may isang malaking sikretong sasabog anumang sandali. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang sigaw ni Jiro, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi sa'yo ang batang ito, Jiro. Ang sigaw ni Cassandra na nagpatahimik maging sa mga kapitbahay na nakikitsismis sa kanilang mga bintana. Ginamit lang kita dahil akala ko ay mayaman ka. Akala ko ay makakakuha ako ng parte sa yaman ni Amara kung sasabihin kong buntis ako sa'yo. Pero pare-pareho lang pala tayong mga mandaraya sa pamilyang ito. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila mga dambuhalang bato na bumagsak sa ulo ni Jiro. Napabitaw siya sa kanyang maleta, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang buong mundo niya ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang babaeng inakala niyang pahingahan niya mula sa kanyang mapagkunwaring buhay ay isa rin palang salamin ng kanyang sariling kasamaan. Nakita ni Amara ang lahat mula sa bintana ng kanyang sasakyan. Naramdaman niya ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan, ngunit hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga taong pinili ang kadiliman kaysa sa katotohanan. Tumingin siya kay Nanay Isabel na tahimik na nagdarasal sa kanyang tabi. "Tapos na po, Nanay Isabel," ang mahinang sabi ni Amara. Wala na silang kailangan pang sirain dahil sinira na nila ang isa't isa. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Habang dahan-dahan silang lumalayo, nakita ni Amara sa side mirror ang anyo ni Jiro na napaupo sa semento, napaliligiran ng mga basurang iniwan ng kanilang paglikas. Ang kanyang ina ay panay ang sigaw sa hangin at si Cheska ay nakatakip ang mukha sa sobrang hiya. Ito ang karma na hindi galing sa kanyang kamay, kundi galing sa universo. Ang mga Alcantara na dati ay naninirahan sa itaas ng tore ng kayabangan ay ngayon ay mga banyaga sa sarili nilang kalsada. Nang makalayo na sila sa subdivision, binuksan ni Amara ang bintana ng sasakyan. Hinayaan niyang humalik ang hangin sa kanyang mukha. Tila ba tinatangay nito ang huling bakas ng amoy ng mansyong yon. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, nakangiti at malaya na rin sa wakas mula sa bigat ng nakaraan. "Panabawi ko na ang lahat," ang pabulong na wika ni Amara sa hangin. "Ngunit ang pinakamahalagang nabawi ko ay ang aking sarili." Gayunpaman, sa kabila ng tagumpay, may isang kurot pa rin sa puso ni Amara. Isang huling katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang tinitingnan ang dapit hapon. Maari pa kaya akong muling magtiwala sa pag-ibig o ang sugat na iniwan ng mga Alcantara ay mananatiling isang pilat na magpapaalala sa akin na ang kalayaan ay may kaakibat na kalungkutan? Ang bawat paglubog ng araw ay hindi tanda ng katapusan, kundi isang pangako na sa muling pagsikat nito, ang lahat ay maaari nang magsimula nang walang bakas ng kahapon. Narating ni Amara ang isang maliit ngunit magandang rest house sa Tagaytay, ang tanging ari-arian na hindi niya kailanman binanggit sa mga Alcantara. Ito ang bahay na pinag-ipunan ng kanyang ama para sa kanilang pagtanda. Isang lugar na napalilibutan ng matatayog na puno ng pino at ang malamig na simoy ng hangin na tila humahalik sa kanyang mga pisngi. Dito, ang ingay ng lungsod at ang mapait na alaala ng mansyon ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang naglalaho. Dahan-dahan siyang bumaba sa sasakyan at naramdaman ang tuyong damo sa ilalim ng kanyang mga paa. Wala siyang suot na mamahaling hiyas, wala ang makapal na kolorete sa mukha. Sa puntong ito, siya ay si Amara Villanueva lamang, ang anak na nagtagumpay sa kanyang misyon. Lumapit si Nanay Isabel sa kanya. Bit-bit ang isang makapal na shawl upang protektahan siya sa ginaw. "Hija, narito na tayo. Malayo sa kanila, malayo sa sakit." Ngumiti si Amara. Isang ngiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. "Salamat, Nanay Isabel.
Pakiramdam ko, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakakahinga na ako ng maluwag. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at mga tuyong bulaklak ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyong piso. Naupo si Amara sa tapat ng bintana na nakaharap sa Bulkang Taal. Kinuha niya ang kanyang laptop at sa huling pagkakataon ay tiningnan ang ulat mula kay Attorney Santos. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang pamilya Alcantara ay tuluyan ng idineklarang bangkarote. Si Jiro ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng fraud at estafa dahil sa mga ilegal na transaksyong ginawa niya gamit ang pangalan ng kumpanya ni Amara. Si Doña Consolacion naman ay pansamantalang nananatili sa isang maliit na paupahan, malayo sa karangyang dati niyang ipinagmamalaki. Si Cheska ay napilitang maghanap ng trabaho bilang isang ordinaryong sales clerk upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pagkain. Walang naramdamang tuwa si Amara sa kanilang paghihirap. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Kung minsan, ito ay payapa lamang. Senyora, may isang sulat na dumating para sa inyo bago tayo umalis kanina, ang sabi ni Nanay Isabel habang iniabot ang isang gusot na sobre. Binuksan ni Amara ang sobre at nakita ang sulat mula kay Jiro. Ito ay isinulat sa isang piraso ng papel na tila galing sa isang lumang notebook. Amara, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako dahil alam kong hindi ko yon karapat-dapat. Nawala na ang lahat sa akin. Ang bahay, ang yaman, at higit sa lahat, ikaw. Ngayong wala na akong kahit ano, doon ko lang napagtanto na ikaw lang pala ang tanging totoo sa buhay ko. Patawad sa lahat ng sampal, sa lahat ng pait, at sa pagpatay sa pangarap nating dalawa. Sana ay mahanap mo ang kaligayahang hinding-hindi ko naibigay. Tinitigan ni Amara ang sulat. Naramdaman niya ang isang huling pintig ng kirot sa kanyang puso, ngunit mabilis din itong napawi. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilagay ito sa loob ng fireplace. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang bawat salita ni Jiro hanggang sa maging abo ang mga ito at tangayin ng hangin sa tsimeneya. Ang nakaraan ay abo na. Ang bulong ni Amara sa sarili. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila ni Nanay Isabel sa beranda, uminom sila ng mainit na tsokolate. Ang bituin sa langit ay tila mas nagniningning kaysa sa mga diamanteng isinauli niya. Napagtanto ni Amara na ang tunay na yaman ay hindi nasa loob ng isang vault ng bangko, kundi nasa kapayapaan ng isipan at sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo nang walang hinihintay na kapalit. Nanay Isabel, bukas, gusto kong simulan ng foundation para sa mga batang ulila, katulad ko noon. Ang sabi ni Amara, gusto kong ang perang nabawi ko ay maging liwanag para sa iba. Isang napakagandang layunin, Amara. Ang sagot ng matanda habang hinahaplos ang kamay ng kanyang alaga. Siguradong proud ang iyong ama sa'yo. Habang nakatingin sa kadiliman ng gabi, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang asawang sinasaktan at minamaliit. Siya ay isang babaeng muling nabuo mula sa sarili niyang mga piraso. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng kanyang gate. Isang sasakyang hindi pamilyar sa kanya. Isang lalaki ang bumaba. Bit-bit ang isang bouquet ng mga puting rosas at isang folder na may tatak ng kumpanya ng kanyang ama na matagal nang nawala. Sino ang estrangherong ito na tila may dala ring bahagi ng kanyang nakaraan? At ano ang bagong kabanata na naghihintay kay Amara sa gitna ng kanyang bagong simula? Ang sugat ng kahapon ay hindi na isang hapdi, kundi isang pilat na nagpapaalala sa akin kung gaano ako katatag at kung gaano kalawak ang langit para sa isang pusong marunong nang lumipad. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang iwanan ni Amara ang madilim na pasilyo ng mansyong Alcantara. Ngayon,
Sa ilalim ng ginintuang sinag ng umaga sa Tagaytay, ang boses ng mga bata ay tila mga awit na nagbibigay buhay sa bahay ni Roberto. Ang pundasyong itinatag niya para sa mga batang ulila, bilang pagpupugay sa alaala ng kanyang ama. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata at ang kanyang bawat kilos ay puno ng kapanatagan na tanging ang tunay na kalayaan lamang ang makapagbibigay. Ang estrangherong dumating sa kanyang pintuan, 1 taon, na ang nakalilipas ay si Gabriel, ang anak ng pinakatiwalaang kaibigan ng kanyang ama na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Ibinalik ni Gabriel ang mga huling bahagi ng lupain na lihim na itinago ng kanyang ama para kay Amara, na siyang naging pundasyon ng kanyang mga bagong proyekto. Hindi sila nagmamadali sa pag-ibig. Sa halip, natagpuan nila ang isang malalim na pagkakaibigan na nakabase sa respeto at pagpapahalaga sa sining ng pagtulong sa kapwa. Minsan, nakakatanggap pa rin si Amara ng balita tungkol sa mga Alcantara. Nalaman niyang si Jiro ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon, namumuhay ng payak at dahan-dahang binabayaran ng kanyang mga pagkakamali. Si Doña Consolacion naman ay naninirahan sa isang maliit na apartment sa probinsya, malayo sa mga perlas at marangyang piging na dati niyang kinahuhumalingan. Sa tuwing naririnig ni Amara ang kanilang mga pangalan, wala na siyang nararamdamang puot. Ang galit na dati ay tila isang apoy na sumusunog sa kanya ay napalitan na ng isang malalim na patawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Isang hapon, habang naglalakad si Amara sa hardin kasama si Nanay Isabel, huminto siya sa tapat ng isang puno ng pino. Hinawakan niya ang magaspang na balat nito at huminga ng malalim. Nanay Isabel, tingnan ninyo ang mga bata. Ang mahinang sabi ni Amara habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa damuhan. Dati, akala ko ang tagumpay ay nasa dami ng pera sa bangko o sa taas ng katayuan sa lipunan. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na tagumpay ay ang makita ang iyong sarili sa salamin at hindi na mahiya sa iyong mga peklat. Hinawakan ni Nanay Isabel ang kanyang kamay. Ang mga mata ng matanda ay nagniningning sa katuwaan. Hija, nahanap mo na ang iyong tahanan. Hindi ito ang bahay na yari sa bato, kundi ang pag-ibig na ibinibigay mo sa iyong sarili at sa mga taong nangangailangan sa iyo. Tumingin si Amara sa malayo, sa bulkang Taal na tila isang bantay sa gitna ng lawa. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan niya, ang sampal ni Jiro, ang pang-aalipusta ng kanyang biyenan, at ang panloloko ni Cassandra, ay tila mga bahagi ng isang mahabang gabi na nagbigay daan sa isang napakagandang umaga. Hindi na siya ang Amara na naghahanap ng pag-apruba ng iba. Siya na ang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang gintong hawla ay tuluyan na niyang winasak at sa kanyang paglipad, baon niya ang aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nagpapaliit ng iyong pagkatao. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nagpinta ito ng mga kulay ng rosas at lila sa kalangitan. Ngumiti si Amara at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay, tanga ng init ng kape at ang katiyakan na bukas, muling sisikat ang araw para sa isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na kapayapaan.